Salamat po sa Panginoon, no? Ginawa niya ang araw na to for us to be able to hear from the word of the Lord. No? So, pwede niyo po bang itian yung inyong mga katabi? Ngiti namang wag ngiting aso, yung ngiting pinagpala ng Panginoon. Yan. Sige nga po. Wag po tayo mahiya. Yan. So sa umaga po ito, no, we'll be having a series break. Pero for the last ano na ba ngayon? Fourth week. Fifth week. So for the last 1 month, no, we've been discussing about obedience. No? Paano ba sumunod sa Panginoon? Ano ba makukuha natin pag sumunod tayo sa Panginoon? And I'm really praying sa Panginoon that this will be we will end this month, with the bang, no? Na talagang yung mga natutunan po natin in the past weeks, hindi po siya walang kwenta, but it prepared our hearts, to receive this message today. So sa umaga pong ito, no, bago po ako magsimula doon, narinig niyo na po ba yung salitang goat? Goat, kambeng. Hindi po kambeng, no? Yung G-O-A-T. Yung may dot. Alam niyo po ba ibig sabihin? No? Sige nga po. Ano po ibig sabihin ng G-O-A-T? Greatest of all time. No? So, marami pong, pag sinabing greatest of all time, kadalasan it is connected sa sports. Tama? Kadalasan, greatest of all time, laging sports. No? Sino ba yung pinakamagaling na naglaro? Sino ba yung pinakamaraming points? Sino ba yung pinakamaraming napanalunang awards and everything? So ngayon po, no, let's have a quick activity, no. Di ko po alam kung gaano kayo ka-familiar sa mga taong ito, but today we will have a small goat debate, no. Sino po ba yung greatest of all time sa paningin ninyo? No, number 1, siguro sa mga mahilig po mag-soccer or football in Europe. Sino po marunong mag-football? Anyone? O wala. So sinasabi nila, ito yung dalawang goat. Si Messi or si Cristiano Ronaldo. So, sino po kayo dyan? Yung mga hindi nakakilala, wala akong pakialam. Hindi ko sila kilala. Pero for those who are a fan of soccer or football, who's your GOAT? Messi? Some people say Ronaldo, some people Messi, but bahala na po sila sa buhay nila. No? But next one, no? Sa mga mahilig mag-basketball, taas ang kamay. Those who know basketball, na mga nanonood ng NBA, so we just concluded the NBA Finals. OKC, wala dyan ang GOAT natin, no? Si LeBron James, GOAT, or si Michael Jordan. Ito, mainit na labanan to, no? Never-ending debate in the basketball world. But I don't think it will ever get to finish, no? Because si LeBron, for the longest time, he's the oldest player in the NBA. Si Jordan, pinakamalupit na player na nakita ko sa buong buhay ko, no? So, hindi rin ako makapili. Though I'm leaning LeBron kasi recency bias, pero I've grown up watching Michael Jordan as well. So, doon ako sa gitna. No? Pangatlo, ito naman yung mga sino dito yung marunong mag-hockey or mahilig sa hockey? Mga Canadian na. Yung mga Canadian, ito na yung mga naging hilig, no? Kasi sa Pinas, wala namang ganito. Di ba? Si Wayne Gretzky. So, hindi ko alam, pero more on recency bias, si Wayne Gretzky versus si OV. No? Alam ko meron pang mas magaling na isang si Bob Carr, I think. Pero recency bias si Alex Ovechkin, no? So, pero sino dito ang inyong GOAT? No, karamihan, when they say NHL GOAT, they say Wayne Gretzky. No, pero recency bias si Alex Ovechkin, siya na po yung record holder ngayon for whatever. Yung most points, I think, scored in NHL. Sino naman po dito yung mga pinanganak nung 80s? 80s ba to? O tingin ko 80s. 80s, 70s, 70s? Or basta ganon, mga ganong era. Or baka mga bata-bata, baka kilala nyo pa to. Si Vilma Santos or si Nora Honor. O baka mayroong mga Sharonians. Baka mayroong mga Sharonians dyan. Baka magalit sa akin. Wag po kayo magalit sa akin. No? Sino po dyan yung pinakagusto ninyong actress? No? Si Vilma Santos or si Nora Honor? No? R.I.P.
No? Ito naman, so bago po natin tapusin yan, ito po malupit. No? Sino po nakakilala dito? MJ? Michael Jackson. Hindi po ako yan, ha? Sino ang greatest of all time? Si Michael Jackson o si MJ? O si MJ Tejero? Joke lang po. So, syempre, pag taga-disabled po kayo, sasabihin niyo si MJ. No? Pero, joke lang po yan. No? Pero, no, sa umaga po na to, no, pinapatawa ko lang po kayo. No? Pero, to be honest, no, sa mundo po natin ngayon, in the world today, no, greatness is defined by certain measures, no, na sa mundo po natin, nasusukat po natin na paano ko ba nasasabi na si Messi or si Ronaldo or si LeBron ba or si Michael Jordan. Normally, we connect greatness, no, to our measures of power. No? Kapag ikaw ay naging presidente, kapag ikaw ay CEO ng isang company, you're great, right? When you have a certain prestige, di ba? Kapag mayaman ka, pag marami kang Lamborghini, Ferrari, Tesla, or whatsoever. And at the same time, kapag marami kang ari-arian, no? Pagka yung position mo sa isang organisasyon sobrang taas, you tend to be called a great, right? And ganyan po natin siya dinedefine sa mundo. No? Kaya sabi ko nga po sa sports, kung sino yung pinaka mataas ang points, sino pinakamaraming napanalunan. Never mong minsan laging nakakalimutan sino yung second, sino yung third. Kasi hindi talaga natin yan kultura eh. Kapag sinabi natin great, kung sino yung champion, kung sino yung first. Di ba? Kasi sa mundo po natin, ganun po tinitignan kapag ka magiging great ka, for you to be called a great, you need to be a certain stature. You know, kailangan nasa top of the mountain ka, kailangan kinikilala ka, kailangan yung follower mo, libo-libo, milyon-milyon, no? Pagka 10 lang yung follower mo sa Facebook, wala, hindi ka ipapalabas ng Facebook sa algorithm, no? So, ganun tayo, especially sa mga vlogger po natin ng mga pastor, di ba? Kapag wala ka masyadong follower, hindi ka makikita sa Facebook. No? Unless talagang pupuntahan mo directly, no? Ganyan po tayo sa mundo ngayon. And that's how the world is designed. No? For us to be able to keep on chasing all this money, all this position, talagang yan yung kinikrave natin sa bilang human. No? Yan yung ating human tendency. But today, we're gonna be talking about a different kind of goal. How to be a greatest of all time. No? At yan yung ituturo sa atin ng Panginoon ngayong umaga na to. Ang pagiging goat, kailangan pala may heart of a servant tayo. No? So pwede niyo po ba ako samahan? Pwede po ba tayong tumayo? At basahin po natin itong verse na ito. No? Sabi sa Mark 10:43-45. Sige nga po, basahin po natin siya in 1, 2, 3, go. Okay, next. Okay, pagpalain po ang salita ng Panginoon. Pwede po tayong yumuko at manalangin. Lord, salamat Panginoon sa umaga na to, Lord. You are revealing something great to us this morning. And thank you, God, for your goodness, your faithfulness, Lord, and for your love for us, Lord, na tinutulungan mo kami, Lord, na matanggal yung takip sa aming mga mata, Lord, not to look at greatness with the measure of money, possession, prize, oh God, Lord, but you are teaching us something new today, Father. Help us, Lord, to open our hearts and receive this message that we may have a heart of a servant, Panginoon, at the end of this day. So salamat, Panginoon. Buksan mo yung aming tenga, buksan mo yung aming isipan. Tulungan mo kami, Lord, na makapag-focus sa iyo at sa kung ano yung gusto mong sabihin sa amin sa araw po na to. So we worship you, Lord. We honor you. As we said, Lord, you are free to move and do your will today. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So sige po, makakaupo na po tayo. Yung story po nating binasa, no, Mark 10:43-45. May dalawang disciples na nangahas. Kung kilala niyo po si Brother James, hindi si Pastor James, at si Brother John. May John ba tayo dito? Ako pa, Michael John. Saka nasa St. Eustache. No, so si James at si John, no,
Actually, nung napanood ko po ito sa Chosen, doon ko na-appreciate tong dalawa na to. Kasi makulit talaga sila eh. Talagang nung kasama nila si Jesus, talagang lagi nila kinukulit si Lord. Lord, pwede bang ako yung gawin mong leader? Pwede bang ako yung gawin mong leader sa mga disciples na to? And nangahas sila, no? Kaya sinabi ng Panginoon tong 43 to 45 na to. No, kaya diniscuss ni Lord to kasi nang ulit yung dalawa, sabi niya, ang tanong niya dito is, Lord, pwede bang paupuin mo kami doon sa right hand mo pagdating mo sa langit? Yun yung tanong eh. Sila lang yung dalawang kumag na naglakas loob na magtanong kay Lord ng gano'n. Imagine out of all the 12 and kung sino man yung nagfa-follow pa kay Jesus that time, sila lang yung nagtanong na gano'n. Lord, pwede mo ba akong paupuin doon sa kanan mo pagka nandun ka sa langit? Imagine, doon pa lang 2,000 years ago, many thousand years ago, gano'n na yung thinking ng tao. Na kailangan may posisyon ako, di ba? Kailangan kadikit ko to kasi siya yung Diyos eh. Di ba? Ganun na yung thinking natin, na ganun na tayo naka-wired. No? Nung nandun na yung kasalanan, talagang nabago talaga yung design natin. No, na para ka maging great, kailangan may posisyon ako. Kailangan nandun ako sa kanan niya, hindi pwedeng sa kaliwa kasi baka iba yung sa kaliwa eh. Di ba? Pero, di ba imagine that? No? Kaya yung ibang mga disciples na narinig nilang nagtanong sila James at John ng ganun, nagalit. Ano ba naman itong dalawan to? Talagang nag-aaway sila kasi gusto nila maging leader eh. Gusto nila maging leader. They want to be the leader of the pack. Kasi syempre nakikita nila si Lord, prominent eh. Si Jesus talagang, he's doing a lot of miracles. They want to be close to Him. They want to be the leader of the church. No? And sa ganun yung concept nila ng greatness eh. No? And ngayon, na-real talk tuloy sila ng Panginoon. Sabi nila, bakit ba kayo nag-aaway? Di ba? Hindi ako magsasabi niya kung sino yan. But, kung gusto nyo talagang maging great sa buhay na ito, there is one secret. And what is that? Sabi nga doon sa Mark 10:43, whoever wants to be great must become, a servant. No? So, hindi pala sukatan yung pera, no? Ayan na po yun, tapos na po yung message natin. No? Hindi po sukatan ng pera, hindi sukatan ng posisyon, hindi sukatan ng achievement. Though, yes, the world pays attention to that. The world prioritize those things. But when we're talking about living a fulfilled life in this world and gaining the right hand doon sa langit, sa tabi ni Jesus, kung gusto mo pala daw maging great, kailangan mo munang maging servant. So, ngayon, I'm looking at my audience right now, kayo po, no, na lahat sa atin po, hindi po tayo pantay-pantay ng level ng paglilingkod. No? Meron po sa atin mga naglilingkod ng matagal, meron yung mga nag-uumpisa pa lang, meron yung mga nag-iisip pang maglingkod. But this one will be applicable to all of us. No, even me, I'm here, sabi ko nga po doon, I've been serving in the Lord for almost 2 decades already. Yung mga pastor po natin, mas matatagal pa. But this shouldn't discourage us, no? Na hindi po ito race na patagalan. Hindi po ito race ng patandaan. No? But sabi nga ng Panginoon doon, we all must have a heart of a servant. No, na yung ito pong ginagawa po natin every Sunday, every week, no. Hindi po ito contest lang po ng mga matatag na Kristiyano. But the Lord wants to reveal to us na gusto niya po tayo maging lingkod niya. No, kasi kapag pinaglingkuran lang natin yung pera, yung trabaho, yung mga ibang tao sa paligid natin, yung buhay po natin kulang eh. Diba? So yan po yung matututunan natin ngayong araw na to. Kasi nga, sabi nga po doon, no, everyone wants to lead. Napapansin niyo po ba yun? Or siguro sa mga ibang introvert or mga ayaw mag-lead, sabi niya, hindi naman para sa akin yan. Pero culturally, no, sa mundo po natin, sabi ko nga, simula nung yung pumasok ang kasalanan, talagang naiba talaga yung pag-iisip ng tao. No? Na everyone wants to lead. No one wants to be a servant. Kahit na lahat yan tao, kunyari, i-gather mo yung mga tao, meron yang gustong mag-lead. Napapansin niyo ba yun? Sa mga revolution, sa mga gyera,
walang hindi lahat kami follower, hindi talagang merong isang sisigaw, "Hoy, mabuhay!" 'Di ba? Kahit yung mga heroes po natin sa Pilipinas, ganoon 'di ba? Mapunitin ang sedula, meron talagang magli-lead at magli-lead. Pero no one wants to be a servant. Napansin po ninyo, kapag pinansin po ninyo yung mga libro, 'di ba? There are thousands and thousands of books that are written about leadership. But kapag kinompare po natin, gaano karami naman yung libro na ginawa para sa servanthood? Hindi ganoon kadami. 'Di ba? Kasi nga, people are thinking that for me to be great, I need to be a leader. I need to be a CEO. I need to be a president. Kaya pag tinanong ko po kayo, anong pangarap ninyo? 'Di ba? Gusto kong yumaman. Gusto kong maging presidente ng kumpanya. 'Di ba? Gusto kong, 'di ba? Wala dito yung gusto kong maglingkod. Meron bang ganon? Pag tinanong mo yung bata, meron bang ganon? Gusto ko maging Christian. Di ba? Wala eh. Di ba? Kasi nga, we are taught by the world to lead. Di ba? Kailangan marami kang followers sa Instagram. Kailangan marami kang followers sa YouTube. Kailangan kumikita ka ng pera. Kasi pag hindi, pera ka, no? Sa society. But, even us, sa Christians, di ba? Tayo po, di ba? Sino po dito yung mga nangarap na na maging servant lang all throughout his life? Mga Kristiyano, meron po ba dito? Pero even us, 'di ba, sa Christian, gusto ko magkaroon ng posisyon, gusto ko maging ganito, no? Pero ako po siguro I would attest to this kasi ako dati talaga, to be honest, like kahit alam to ng asawa ko, like ko sinasabi doon sa mga pastor ko sa Pinas, sabi ko, naku, kahit ang tagal ko na sa church and everything, gusto nila akong gawing leader and everything, core and everything. Sabi ko, ayoko po. Gusto ko lang po sumunod. Servant lang po talaga ako. Talagang paggawa niyo na po sa akin lahat, wag lang po mag-lead. Kasi nga, growing up, nakikita ko gaano kahirap mag-lead. Sobrang hirap mag-lead na ang dami mong taong ililid, di ba? Hindi lang naman ako yung ililid ko, di ba? Syempre, marami ka ring ililid sa under me. No, but at the same time, no, talagang sa Panginoon talagang siya yung bahala talaga na yung istorya na kumbaga pinrepare niya sa akin, no, talagang little by little, talagang hindi ko talaga maiwasan na magiging leader. No, kasi sabi nga ng Panginoon, you have to be a servant first before you have to lead. Kasi pag naging leader po tayo ng ganun-ganun na lang, nang hindi po natin natutunan paano mag-serve, baka yung mga flock po natin, baka kung saan na lang pumunta. Baka gusto na lang lahat maging leader at hindi na alam kung paano mag-serve. No? So, sa atin po, talagang gusto po tayong turuan ng Panginoon na paano po ba tayo magiging servant. So, sabi nga po dito, even Jesus himself, sabi sa Mark 10:45, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give His life as a ransom for many." Imagine niyo si Lord, si Jesus, Diyos siya na nagpaka-tao, di ba? And anong ginawa niya dito? Hindi naman siya dumating dito na, "Hoy, nasa na yung castle ko? Nasa na yung kingdom ko?" Kasi ako Diyos ako eh. Kung tayo yun, di ba? Kung tayo yun, di ba? Dapat nandun ako sa hotel. Kailangan meron akong, bed na matutulugan. Pero hindi eh. Imagine how He arrived on the earth. Di ba? Pinanganak po siya sa Sabsabat. Di ba? Kailangan pang magtago ng parents niya para lang siya, lumaki ng maayos. Di ba? But, even the Son of Man, even when He came to serve already, yung mga ginawa po niya, di ba? Talagang tinuruan niya yung mga disciples niya, wag kayong magdadala ng pera, wag kayong magdadala ng mga supplies niyo, ako bahala. Di ba? So even that, He teaches us the other way around. Kung paano po gumagana yung mundo, with money, with possession, with prize, with fame, hindi po ganun yung pagkakaturo ng Panginoon doon sa kanyang mga disipulo. Kasi nga, sabi niya nga doon, we are all called to be a servant. Bago po may pastor, bago po may worship leader, bago po magkaroon ng isang church, there needs to be a servant first. Kailangan po may puso po muna tayo na handang maglingkod. Kasi mahirap po na, sa mundo po ito, sabi ko nga, di ba, naka-design, naka-wired yung buong mundo na kailangan umaangat ka. Di ba? Di ba? Napapansin niyo po ba yun? Kaya nga tayo nag-elect ng mga leaders, di ba? Kailangan merong isang aangat. Kailangan para ka sumikat, kailangan naaangat ka. Di ba? And
For us to elevate in this world, kailangan mo mag-ipon ng followers, ng pera, ng trabaho, and everything. But on the contrary, sa mundo ng Panginoon, sa kingdom ng Panginoon, baliktad. You have to be a servant first. Kailangan marunong kang gumawa. Sa simbahan po natin, hindi naman po lahat tayo pwede maging worship leader. Pwede rin naman, sana mas maganda para mas marami po kaming sa team sa Gen-An. No, but kaya even in our church, 'di ba? Iba't iba po tayo ng roles. No, meron pong pastor, merong discipler, 'di ba? Merong usher, 'di ba? Kaya marami po tayong serve yung service na pwedeng pag-involvean kasi nga hindi naman po lahat kailangan maging pastor. But kailangan lahat maging servant. That's the main difference na no matter what you're doing, kahit na taga-pindot ka lang doon, taga-pihit ka lang doon, taga-picture ka lang, taga-kamay ka lang, taga-ngiti ka lang, ang mahalaga, heart of a servant. Diba? Kasi kung naglilingkod ka lang dyan out of, wala kasi ako magawa sa bahay. O kaya, nakakaya naman kasi wala akong ginagawa doon. Diba? Or, okay lang, pastime. Meron kasi akong 2 hours na free ngayong Sunday, no? Salamat naman po sa iyo na umattend ka po ngayon sa simbahan na to. But kidding aside, talagang kailangan po natin na ma-realize na we are called to be a servant. Ito po yung ating isa sa mga main purpose po natin sa buhay, na maging servant po tayo. Kasi to be like Jesus is to be a servant. Kasi even himself, isang Diyos, tinawag niya servant siya. He didn't came here in this world to be served. Right? He can live as a king. Pwede naman niyang gawin yun, but he didn't do it because he emphasizes na kailangan maging servant po tayo para po tayo maging great sa mundong ito. Sabi nga po dito, this is the very important thing of a servant. Kailangan po natin ng heart of a servant kasi no matter our skills, no matter our talents or abilities, ikaw man yung pinakamagaling na manganganta, ikaw man yung pinakamagaling na magsalita, ikaw man yung pinakamagaling na basketball player, kung walang puso ng pagiging servant yan, magfe-fade at magfe-fade yan. Especially dito po sa church. Kung kala nyo po, etong church, madali lang magtayo ng church. Kala po natin, karamihan sa mga tao sa ibang yung mga hindi nagsisimba, sasabihin lang, dali-dali lang mag-church, magtatayo ka lang ng ganito, ganyan, magsasalita ka lang, pwede na, okay na. Diba? Pero, kumbaga parang, ewan ko, kung tatanungin ko po yung mga matatagal na po dito na Kristiyano, bakit po kayo nandito pa? That's a very important question. Bakit pa po tayo nag-i-stay sa pagiging Kristiyano? Bakit po tayo naglilingkod pa rin? And that is a very important question to answer to yourself. Bakit ka dyan nakaupo? Ba't ka pa rin nakaupo dyan every Sunday, linggo-linggo? Diba? Nasisiyahan ka ba? Natutuwa ka ba? Nafu-fulfill ka ba? Or dahil mahal mo si Lord? Or dahil gusto mo maglingkod? What's that purpose in you? What's that reason? Why are you still here? And that is the very important question. Kasi, to be honest, ako po personally, I'd rather have 10 people who has a heart of service than 1,000,000 people who doesn't care for God. Hindi po natin kailangan dito ng attendee. We need a servant. We need someone who loves Jesus. Kaya nga po tayo nandito kasi mahal natin si Lord. At gusto po natin na maapektuhan yung ibang mga tao na hindi pa nakakilala kay Lord. Kasi aminin nyo man po sa hindi, ako po, sasabihin ko talaga, mabuti po ang buhay ko dahil kay Lord. Diba? Kayo rin po ba? O hindi po? Hindi po ba kayo pinagpala? Sino po dito yung mga pinagpala ng Panginoon? If you are blessed by the Lord, talagang i-profess po natin. Talagang isabihin po natin kung paano po natin sinasabi na, kapag may masarap na kainan, di ba? Pinagkakalat po natin, di ba? Kapag may magandang movie, pinagsasabi natin, di ba? Why not kapag mabuti si Lord sa buhay natin, pagsabi rin po natin. Huwag po natin ipagdamot sa Panginoon. Kasi kapag wala po itong heart of a servant, matitempt po tayo na gamitin yung talent natin sa mga bagay na makakapag-gain lang po tayo personally. Gagamitin ko lang yung talent ko. Kunyari, magaling po akong kumanta o sumayaw. Di ba? Magti-TikTok lang ako, di ba? Tapos dadami na yung magbebenta ako ng mga instructional video ko ng sayaw ko. Tapos kikita na ako.
Di ba? Matetempt lang po tayo na gano'n, na gamitin ko yung sarili kong talent, ability, na aangkinin ko na lang yun, sa akin na lang to Lord, ha? Di ba? Yung paggigitara ko, di ba? Magigitara po ako dyan sa, sa Lionel Gru, sa labas, maggigitara ako doon, di ba? Tapos maglalagay po ako ng doon. Pwede ko naman gawin, di ba? But without a heart of a servant, pwede po tayong matempt na gano'n. Gano'n na lang gawin natin. Kaysa ibigay ko kay Lord, ibigay ko na lang sa mundo, kikita pa ako. Di ba? Kasi pag sa church ko binigay yan, wala namang compensation eh. We are not paid here. No, we are all volunteers, no? Kapag gusto mo talaga maglingkod sa Panginoon, may bayad man o wala, you will serve. Di ba? And I hope that goes the same for all the servants that are here in this place. So, and another thing, kapag wala po tayong heart of a servant, matetempt din po tayo na magdahilan. Magdahilan saan? No? Magdahilan na hindi tumulong sa ibang tao. Na pwede ko na lang sabihin kapag wala akong heart ng pagiging servant, may nakita kang nangangailangan ng tulong. Uy, tatawagin ko pa si Brian. Nakikita mo ba yon? Tulungan mo nga. Ganun eh. Kadalasan ganun tayo, di ba? Kapag wala talaga sa puso natin maglingkod, kapag may nakita po tayong need, hindi po tayo yung magre-respond na una. Maghahanap pa tayo ng ilang tao na pwedeng tumulong doon bago tayo. Minsan tayo na yung last resort na tutulong kahit na tayo naman talaga yung unang nakakita na may kailangan tulungan. So, ganun po yung mga temptation kapag wala po sa puso natin yung paglilingkod. Ito po yung mga bagay na pwede po natin gawin doon sa ating ministeryo. Kasi, to be honest po sa inyo, hindi naman po kailangan ng talent ng pagtulong. Diba? Hindi mo naman po kailangan maging PhD para tumulong. Diba? Kapag may nadapa dyan, tatawag ka pa ba ng 911 para tulungan lang yung nadapa? Diba? Kapag may nangangailangan ng pagkain, diba? Tatawag ka pa ba? Sino ba dito yung graduate nung Bachelor of Science in Food Management? Diba? Nung HRM. Para lang. Hindi naman po kailangan ng accolades para po tayo tumulong. But, in the ministry, sa ating pong paglilingkod, mayroon po tayong tinatawag na primary ministry. Ano po ba yung primary ministry natin? So primary ministry po natin, saan po ba tayo magaling? Ano po ba yung main area ng ating talento? Di ba kung binigyan ka ng talent ng Panginoon na magaling ka magsalita, baka dito ka na, preaching. Sino ba dito yung magaling magsalita? Ayaw talaga. Tinuhuli ko lang naman po kayo. Baka naman po meron. Maybe there's someone in the group that knows how to talk. Diba? Lalo na yung mga nasa sales. Meron po ba dito nagtatrabaho sa sales? Ayaw din. Wala din talaga. Meron? Ikaw bro, halika dito. Palitan mo na ako dito. Hindi. No, but that's our main area of your talent. Saan ka po ba magaling? Magaling ka bang sumayaw? Di mag-dance ka. Diba? Magaling ka bang magluto? Di mag-kitchen ministry ka. Magaling ka bang tumayo? Doon ka sa marshals. Di ba? Sa security, magaling ka bang tumayo at gumanto? Yan. Di ba? Magaling ka bang kumaway? Doon ka sa parking attendant. Di ba? Kaway. Di ba? Magaling ka bang ngumiti? Doon ka sa usher. Marami po eh. No, but I want us to realize na kung ano po yung main talent mo. Yung talagang sobrang galing mo, ikaw lang makakagawa niyan. Di ba? Yung talaga ikaw lang makakagawa. Ano po ba yun? Yan po yung primary ministry. So, we have to identify that. Kasi, to be honest po sa inyo, mas masaya pong maglingkod kapag yung main talent na yun, yung nagagamit mo. Kaya talaga binigay sa'yo ng Panginoon yan para talagang ma-enjoy mo. No, hindi po ako nagigitara dyan ng malungkot. Nakikita niyo, kaya ako pinapractice ko po talaga sa sarili ko kapag ka nagigitara ako or kung ano man gawin ko, talagang nakangiti. Kasi, kailangan po natin ipakita yung kasiyahan ng Panginoon. Kasi when we are using our gift for the ministry and for the serving of the Lord, kailangan may kasiyahan pong kasama yun. No, hindi po binigay yan ng Panginoon sa atin para malungkot ka. hindi naman yun yung purpose ng gift mo. But it is for you to enjoy and for God Himself to enjoy as well. Diba? Ganun po kabuti ang Panginoon na hindi siya sobrang selfish na siya lang yung mag-i-enjoy. But even me, myself. Kaya nga po, 2 decades na ako tumutugtog. Kasi gusto ko yung ginagawa ko, 'di ba? I love what I do. No, and that's my primary ministry. So, ikaw po, tanungin mo yung sarili mo ngayon, 'di ba? O tanungin mo yung katabi mo ngayon, may talent ka ba? Talentado ka ba?
Kung wala ka katabi, nasa likod mo. Di ba? Tanungin mo, may talent ka ba? Di ba? Tanungin mo, sige. Oo. Di ba? Kasi it's very important, guys, to be able to serve. Kasi kadalasan ito yung thinking natin. Paano ba ako magsaserve dyan? Di ba? Ang daming listahan nung kanina, hindi ka pa makahanap kung saan ka magsaserve. No, it's just really a matter of identifying what's my talent, what's my abilities. No? Hindi naman kailangan laging spiritual na, kailangan ko, marunong ako magaling ako mag-pray, magaling ako magsulat sa devotion. Hindi naman laging ganun eh. No, your abilities will definitely will be useful doon sa primary ministry mo. And pangalawa, sabi dito, ano naman yung pangalawa? Second ministry is the ministry wherever you're needed at the moment. Ito po yung sinasabi ko kanina na hindi mo naman kailangan ng talent, di ba? Kasi kunyari may nakita kang matandang nahihirapan tumawid. Kailangan pa ba ng talent doon? Di ba? Kailangan mo lang naman marunong kang tumawid, di ba? Di ba? Para tara, akayin na kita. Or kaya kapag may nakita kang matandang nahihirapang magdala ng groceries niya, kailangan mo pa ba ng bodybuilder ka para makatulong? Di ba? Kailangan pa ba tawagin si Brother Jay para tumulong doon? Hindi naman di ba? Di ba? So, minsan kasi sa buhay po natin, marami po tayong dahilan no? Na minsan, hindi ako pwede dyan kasi ganito. Ano ba to? Ang tawag doon? Anong tawag doon sa mga nanay? Hindi, ano yung tawag doon? Nakalimutan ko na tuloy. Hindi, yung nasa bahay lang. Stay at home, ma'am. Yeah, stay at home, ma'am ako eh. Hindi ako pwede dyan. Hindi ako pwede maglingkod. Or hindi ako pwede dyan kasi may work ako. Para namang ikaw lang yung may work, di ba? Di ba? O hindi ako pwede dyan kasi, morning person ako. Di ba? Tulog na ako pagdating ng 6 o'clock eh. Mga tipong ganun. Ang dami nating pwedeng idahilan. But, ito na nga po secondary ministry. Kahit wala kang talent, di ba? Kahit hindi mo na nga talent yun, basta may nakita kang need, you can respond. No? So, ibig sabihin po nito, regardless if you're serving in the church or what, when you see a need, we can respond. No, while you are not gifted in that particular task, you may be called to do it. No? Especially when no one's around. No, na wag na po tayo maghanap ng tutulong pang iba. No, kung nandiyan na po tayo, nasa paligid po natin yung nangangailangan ng tulong, let's help them right away. No. So, eto po, paano po natin ngayon naman malalaman kung meron ba ako neto? This is the heart of the story. Paano po natin malalaman ngayon na mayroon ba talaga akong puso ng paglilingkod? And if wala, samahan niyo po akong i-discover kasi this is the goodness of the Lord being revealed to us na kung wala ka pa neto, kapatid, this may be an opportunity for you to receive the heart of a servant. No? So evaluate niyo pong maigi yung sarili niyo. Ngayon ba, naglilingkod ba ako ng may puso or wala? Or napipilitan lang ba ako? Or dahil wala lang akong magawa sa buhay, kaya ako nandito? So let us answer this question. Sabi doon, paano ba ako magkakaroon ng heart of a servant? Paano ko malalaman? Simple. Sabi dyan, Matthew 7:16 CEV, you can tell what they are by what they do. So, ano ba yung ginagawa mo ngayon? Di ba? Naglilingkod ka ba sa Panginoon? Masaya ka ba sa ginagawa mo ngayon? Di ba? So, ngayon po, aralin po natin, let's discover ano po ba yung 6 na characteristic. I know this is 6, but don't worry, hindi po ako mag-overtime. Praise the Lord. Yan. So sabi dyan, ano ba yung 6 characteristics of a real servant? So hindi lang po, I'm not just talking about a servant, but a real servant. So wag po tayong ma-offend nawa, but let's really be expectant and let's really be responsive po sa salita ng Panginoon sa umaga na to. No? Number 1, real servants make themselves available to serve. Sabi dito, iulitin ko, real servants make themselves available to serve. Tanong ko po sa inyo, are we available to God anytime? When I say anytime, around the clock. 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year.
kapag may pag may eclipse or pag may February 29 pala. Kapag birthday ni Elise po, 365 days a year 'yun, no? So, kasi personally ako po, ugali ko po ito na ayoko talaga nung laging may biglaan. Kunyari nakaset na yung isip ko na, ito gagawin ko ngayon, ito yung pupuntahan ko ngayon. Kapag may mga external factors na nang iistorbo, talagang nawawala po ako sa wisyo. Nawawala yung focus ko na, ano ba yan? Anong gagawin ko? Ano ba to? Bakit ba ganito? Bakit may nanggugulo? Parang ganun yung reaction ko. But, if we want to be a real servant, no, yung mga real servants daw po pala, hindi siya naglilingkod lang kapag convenient. Sige nga po, pwede po ba nating sabihin yung salitang convenient? Yan, salamat po sa Panginoon. No, sabi diyan, kasi kaya ako tinanong yun na available po ba tayo kay Lord all the time? Kasi hinahayaan po ba natin si Lord na istorbohin tayo? Or baka ayaw natin magpa-istorbo kay Lord? Na kapag sinabi niya sa atin, anak, pwede ka bang gumising? Puntahan mo nga itong tao na to, bigyan mo nga ng $5. Sabi mo kay Lord, Lord, anong oras na ba? 3 a.m. Tulog muna ako, Lord. Pwede bang mamaya na lang 6 a.m.? Di ba? Kadalasan ganun Nagbabargain tayo kay Lord na, Lord, pwede bang bukas na lang or next month na lang kapag free na yung schedule ko? Even sa church, di ba? Kapag sinabi, uy, may prayer and fasting tayo, pwede ka ba? Wait lang, check ko lang yung schedule ko Or wait lang, titignan ko muna kung papayagan ako sa work. No, but we have to realize that for us to be a real servant and for us to develop a heart of a real servant, hindi lang po dapat tayo naglilingkod kung kailan convenient. No, sa buong buhay po ng mga naglilingkod, makaka-relate po kayo dito, na minsan kailangan magpupuyat, minsan kailangan matutulog ako ng 1 a.m. just to finish a thing, no, especially sa Pinas, marami pong ginagawa, minsan linggo na lang, matutulog ako ng 3 a.m., tapos gigising ako ng 6 a.m. para mag-church just to do something. Because, sometimes ministry is inconvenient. That's the truth of it. No, I don't want to sugarcoat it, but when you serve in the ministry, it's not gonna be always easy. Yun naman po yung catch doon. No? Na kapag naglingkod ka, nag-commit ka kay Lord, hindi laging madali. Nakita nyo ba yung storya ng 12 disciples, 12 apostles, di ba? Hindi naman naging madali yung nila Di ba? Meron silang risk na mabugbog, may risk sila na makulong, may risk sila na mahang sa cross, di ba? Nung panahon nila, di ba? Because it's never gonna be convenient because the world is against us. The world is against Jesus. That's why the world, when you want to serve, it's never gonna be easy for you. It's never gonna be comfortable for us. But the assurance that we have is we have the Lord Jesus on our side. Diba? Siya po yung magfa-fight in behalf of us. Siya po yung nagpo-provide ng monthly bills ninyo. Diba? Siya po yung nagpo-provide ng pangkain natin sa araw-araw. Siya yung nagpo-provide ng kalakasan natin. So, wag po nating katakutan na kapag nag-serve ako, pag nag-yes ako kay Lord, magiging miserable na yung buhay ko. It's not like that. There's gonna be challenges, there's gonna be inconveniences in your life, but there's gonna be fulfillment in the heart. And that's what's more important. No, hindi yung nakahayahay lang ako, yung may aircon ako sa saan man ako magpunta para ako may aircon. Hindi ganoon life is never convenient. But what's important is if you make yourself available to God, He can do so much more in your life. No, sabi nga po dito, 2 Timothy 2:4, it says here, no soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life so that he may please the one who enlisted him. So hindi man po tayo sundalo in our profession, but in our life, in effect, para po tayo sundalo. Na yung mga sundalo, sabi niya doon, kapag naka-duty ako, even nga yung mga naka-off duty, di ba? Nakaabang Lalo na pag may giyera, di ba? Nakaabang sila to be enlisted Di ba kasi nga, they don't have anything else in their mind but to please their commander. Right? They have to please their country. No? And ganun din po sa atin bilang Kristiyano. Sana po,
wag po tayong magulo. Wag po tayong ma-confuse. Ang purpose po natin is to serve the Lord Himself. Not to serve our own desires, not to serve this world, not to serve our own bosses. No, I'm saying is, hindi po natin kailangan iwanan yung mga trabaho natin, yung mga ginagawa po natin, but let's not be confused. We are created to worship the Lord Himself. So sana po ganun din, no? Talagang let's make ourselves available to Him. No? Na yung calendar man natin, nakaset man yan sa buong taon, pero kapag nagsalita ang Panginoon sa atin, sana available po tayo. Sana nahahayaan pa rin natin ang Panginoon. Lord, sige nga, this is your intervention. I will let you do it. Instead of doing it the other way around, na Lord, pwede ba dyan ka muna? May bakasyon ako eh. Punta akong Italy. Punta ako ng France. Pwede ba next week ka na ulit magsalita? Baka naman hindi na bumalik si Lord niya. Pagka ganun na yung lagi natin ginagawa. No? So, let's always remember we have to be available to serve all the time. Number 2, real servants pay attention to needs. Ito po yung sinasabi ko kanina. No? Yung mga servants, yung mga totoong servants are always on the lookout. Hindi lang kapag ka-chamba. Hindi lang kapag ka-chamba na, ay, nadapa ka? O sige, tulungan kita. Hindi yung mga ganong instances eh. But, as servants, we need to be always on the lookout to help other people. It should be a habit for us as well. Especially sa ating mga Kristiyano. No, na sinasabi nga po ang mga Kristiyano ay mababait, di ba? Totohanin po natin ito. Mababait ang mga Kristiyano, di ba? Pasensyoso, di ba? Mapagbigay, no? Kasi yan po talaga yung gusto nating maging buhay. Na kung paano ng buhay si Lord, ganun po yung gusto natin maging, no? Yan po yung pangarapin natin. So, kailangan po kapag may nakita po tayong pangangailangan, no? Sometimes, ito nga po true story, no? Minsan, pag may dumapit sa amin nangangailangan, minsan ako yung dating ako, or even sometimes ngayon nangyayari pa rin. Bago minsan tumulong, check ko muna yung bank account ko. Wait lang. Meron ba? May extra ba ako? Bago ko ibigay, 'di ba? Pero real servants, no, they pay attention to the needs, no? Because what they do is even if you don't have anything in your pocket, even if you don't have anything in your arsenal, the Lord will provide. Kasi si Lord, binibigyan niya tayo ng opportunity to serve. Binibigyan niya tayo ng opportunity to help. And most of the time, no, even when Abraham, di ba, don't have anything to offer. He was ready to offer his son. And right then and there, nag-provide si Lord. Imagine mo, may na-stuck doon na nakakatayin. Hindi naman niya alam. Di ba? Handa niya nang patayin yung anak niya. But even at that very extreme moment, God was able to provide. Paano pa ba yung sa atin na kakarampot lang na problema? Kakarampot lang na concern, na worry sa buhay. No, even if it seems impossible to the Lord, nahati niya nga yung dagat eh. Di ba? Yun, napaka-imposible na nun. Paano pa kaya yung problema ko sa bills? Paano pa kaya yung problema ko sa pag-PPR? Di ba? Paano pa kaya yung problema ko sa French? Di ba? Paano, di ba? Kaya niya i-provide yung mga bagay na yun. We just have to respond to the needs of other people. Wag tayong mag-alinlangan tumulong, no? Wag mo nang unahin na wait lang, maglalagin mo na ako sa RBC, wait lang, sasagutin kita. Di ba? Bago ako tumulong. No, let's just help when we can. No, sabi dito, Galatians 6:10 and in the NLT version, pwede niyo po ba akong tulungan magbasa? In 1, 2, 3, fire. Di ba? So sabi dyan ni Lord, whenever we have the opportunity. So kung kailan ka magkaroon ng opportunity, kung nandyan, tumulong ka. Wag mo nang palagpasin. Wag mo nang ipagpabukas, wag mo nang ipagpa-next week. Sabi nga dyan, especially to those in the family of faith. No, minsan kasi may mga ganong thinking tayo, ay, nangungutang si ganito. Tutulungan ko ba? Di ba? Or ganito, tutulungan ko ba? Nangangailangan na pala daw siya eh. Di ba? Minsan kapag tinatawagan tayo, sis,
kailangan ko neto, or pwede mo ba akong tulungan? Minsan nag-aalinlangan pa tayo. Minsan nagda-doubt pa tayo, babayaran ba ako neto? Di ba ganun yung kadalasang thinking natin, babayaran ba ako neto? Or ibabalik ba neto? No? But sabi nga po ni John Wesley dito, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as you ever can. So in short, tumulong ka always. 'Di ba? So wag na po nating intayin yung tamang panahon. Wag na po nating intayin yung tamang circumstances. Wag na po nating intayin maging milyonaryo tayo bago tayo tumulong. Kasi baka next 50 years pa yun. Or baka next 10 years pa yun. We don't know when would that happen. So whenever we have the opportunity, let's always do help. Okay? Number 3, no? Sabi dito, real servants do their best with what they have. So kadalasan kataga po nating mga, well, not just Filipinos, but us human beings, no? Sabi nga doon, no? Siguro balang araw, makakatulong din ako. Diba? Kapag siguro tama na yung panahon. Sa tamang panahon, diba? Nauso to dati, naman kina Aldab. No? Sa tamang panahon, no? Siguro doon na lang ako tutulong kapag may mga 3 sasakyan na ako. Kapag may bukirin na ako, tsaka na lang ako tutulong, Lord. Or kapag available na ako, Lord, tsaka na lang ako tutulong. Kapag Lord, kapag lumaki na yung mga anak ko, tsaka na lang ako maglilingkod. Or Lord, kapag natapos na yung giyera sa Russia, tsaka na lang ako maglilingkod, Lord. No, but for us to be a real servant, we have to do our best with what we have at the now stage. No, hindi na po natin kailangan antayin yung bukas, hindi na po natin kailangan magsulat ng maraming priority in our life, no. But no, sabi nga po dito, Ecclesiastes 11:4, if you wait for the perfect conditions, you will never get anything done. 'Di ba? Sabi nga po doon, no, hindi po natin alam kung kailan po tayo kukunin ng Panginoon. No? Kasi yung iba nagsasabi, ay kapag libre na ako, Lord. No, yung iba nandoon na sa deathbed, tsaka pa lang gustong maglingkod. 'Di ba? Kapag hindi na makatayo, tsaka pa lang gustong maglingkod. 'Di ba kung kailan na nang hihina yung katawan mo, tsaka mo gustong maglingkod. Nung bata-bata ka, tinatanong ka ni Lord, ayaw mo maglingkod. Diba? So, let's not wait for that moment to come for us to want to serve. No, let's always take the opportunity now that you have an energy, now that you can work, that you can do what you can for the Lord. Do it right now. Don't wait for another year. Don't wait for another winter to come just for you to serve. No. Na minsan hindi ko po alam sa inyo, no, pero I don't know what you're thinking, but sometimes, no, baka naiisip po ninyo sa simbahan, ay masyado silang perfectionist diyan. Hindi pwede yung pangit yung boses, hindi pwede yung papayat-payat diyan, no. Katulad po sa amin sa worship team, no. Hindi naman po kami lahat ganun kagagaling eh. We're not professionals. No, hindi naman po diyan requirement na kasing boses mo si Mariah Carey para ka maging worship leader. No, hindi ko naman kailangan maging kasing galing ni John Mayer para lang ako makatugtog. 'Di ba? Even sa preaching, no, I'm not a perfect preacher. 'Di ba? Itong mga dinidiscuss po natin ngayon, itong mga mensahe ng Panginoon. Hindi ko pa naman po perfected to lahat eh. 'Di ba? So, what I'm saying is you can be yourself, just you have to be available, to serve. Hindi mo kailangan maging PhD, hindi mo kailangan maging master of ushering bago ka maglingkod. Hindi mo kailangan maging mayaman para ka lang mag-tithes. No? Hindi mo kailangan maging master photographer para ka lang maglingkod sa photography. No? But if you have something good enough, then serve. Ano pa bang inaantay mo? Diba? Are you waiting for something else to happen in your life for you to serve? Are you waiting for someone to push you to serve? Are you waiting for the birds of the air, to transfer here para ka lang maglingkod? Ano pa po ba yung inaantay natin? No? There's a lot of things to do. There's a lot of harvest to be done, no?
Ang kailangan lang po talaga yung maglilingkod. Kailangan lang po talaga yung mag-aani. No? So, number 4, sabi po dyan, no? Sige, number 4 tayo. Real servants do every task with equal dedication. No, ano po ba ibig sabihin yan? Sige, basahin po muna natin to. Sa Colossians 3:23 NIV version, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. So right now, even at your work, di ba? Ano po bang ginagawa niyo po ngayon sa trabaho? Ikaw ba yung taga-tulak ng cart? Ikaw ba yung taga-bukas ng pinto? Ikaw ba yung presidente ng kumpanya? Whatever you do, sabi nga doon, do it with all your heart. Yung mga totoong servants po, regardless kung taga-bukas ka ng pinto, taga-kamay ka lang dyan, taga-luto ka sa kusina, taga-pindot ka doon sa computer, no matter what we do, it's all service for the Lord. Ang mahalaga, ang tanong doon, are you doing it with all the heart that you can? With all the abilities that you can? Are you giving your best when you're doing it? Kung tumatayo ka sa labas, are you giving it your best? Or baka, okay lang, wala naman nakakakita, upo na nga lang muna ako. Or gusto mo mag-park? Park ka dito. Sige, maluwag yung parking. Kahit saan ka dyan mag-park. Diba? Diba yung mga ushers, good morning. Tapos pagkatalikod, nakasimangot na ulit. Diba? Are you doing it with all your heart? Diba kapag tumugtog ako dito, okay na. Kahit di ko na alam yung chords. Sige lang, mukha naman ako tumutugtog, hindi naman nila alam, hindi naman sila musikero. Minsan may mga ganun eh. Diba? May mga ganung instances eh. No? But even doon sa pagpindot eh, ano ba yung pipindutin ko dito? Minsan hindi pa natin inaaral eh. Minsan kakarampot na lang yung gagawin natin. Minsan hindi pa natin minamaster. Sabi ko nga po doon, no, especially doon sa mga, hindi ko po alam kung naabutan niyo po doon, yung dating media, ngayon medyo high-tech na po tayo eh, di ba? Pindot na sa laptop, nagtatype na lang. Dati po, yung church po dati, Manila paper. Susulat yung lyrics every Sunday. Di ba? Saludong-saludo po ako noon. Nag-umpisa ako sa pagiging Kristiyano. May mga ganun po naabutan. Talagang pag-camp kami, sinusulat yung mga lyrics. Tapos habang kumakanta yung worship leader, ginaganon yung lyrics. Tapos yung medyo naging high-tech na, may mga projector na. Yung projector na hindi yung gantong projector, yung acetate pa. Di ba? Pagka nabaliktad yung lyrics, ay baliktad, wait lang, sorry. Minsan baliktad pa di ba? But no, yung iba taga-bukas lang ng pinto. Hi, good morning po. Welcome to God is Able. No? So, whatever we do, no matter how small the task is, or no matter if you're here at front, pantay-pantay lang po tayo naglilingkod sa Panginoon. So, wherever you are, whatever you want to do it with all your heart. That's what's important. Ang mahalaga po, nag-i-enjoy po tayo sa ginagawa natin. Ang mahalaga, pinapapurihan natin yung Panginoon when we're doing it. Regardless kung nakikita ba dito sa harapan or hindi. Kahit nandun ka sa bodega. Di ba? Kahit yung mga naglilinis lang dito after service. You're all important to the Lord. Sabi ko nga doon, ang mahalaga, ang puso ng paglilingkod. It's not what you do. It's not what you're capable to do. But it's the heart that matters. So regardless kung lagi nyo ako nakikita dito, kung wala naman sa puso ko to, walang kwenta. Di ba? Mapapagod lang after neto. Di ba naman? Ako na naman yung magpipreach next week. Ako na naman yung ganito. Di ba? We will just develop that complaining heart no, hindi na natin may enjoy yung ginagawa natin. Yung mga taga-buhat, di ba? Sino mga nagbubuhat dito? Di ba nakakapagod, di ba? Paano kung wala kang puso sa paglilingkod? Ano ba naman to? Ang bigat-bigat. Di na ako nag-gym paano pa ako? Di nga ako nag-gym. Mabibigat ng binabuhat namin every Sunday. Diba? Si Kuya Jay, kung 10 Kuya Jay, okay lang. May enjoy nila yun. Uy, ilang kilo ba yan? Diba? Sige, dagdagan mo pa. Magaan pa. Diba? But, just kidding aside, talagang whatever we do, no matter if it's hard, if it's not too hard, if it's just simple, minsan nga, yung magbibigay ka lang ng plato Uy, kakain na po, plato. Diba? Sana masaya po tayong ginagawa yun. No? Na hindi po siya para makilala tayo, hindi para makilala ko, hindi po para sumikat tayo, hindi para magkaroon ng maraming followers, But it is to serve the Lord with all our heart, with all our strength, with all our mind, with everything that we got.
No, let's serve the Lord. Kasi kahit ano pa man yan, no, kasabi nga doon, real servants do every task with equal dedication. Regardless kung sa trabaho mo, ano ka lang, taga-punit ka lang ng papel. Saya naman, no? Taga-punit ka lang ng papel, taga-bura ka lang ng mali, di ba? Di ba? Or ikaw man yung supervisor, whatever you do, you have to do it with equal dedication to the Lord. So whatever the size of it, no? Kasi imagine this, ito, very very good example. Si Lord, di ba, doon sa Bible, anong ginawa niya nung bago siya umalis sa mundo? Bago siya i-crucify? Ang ginawa niya doon sa Last Supper, di ba, nagwash siya ng feet. Imagine that. Isang Diyos, siya yung master, siya yung rabbi. Ikaw ba naman, ugasan mo yung mga feet? Panahon na yun, walang mga medyas. Di ba, nakatapak, yung iba nakatapak. Wala namang Birkenstock nung panahon na yun. Di ba, wala namang milk, wala namang foot powder doon. Di ba, syempre, kung may alipunga man yun, hindi natin alam. Di ba? Pero, it didn't matter to him. Yung mga bagay na yun, yung paghuhugas ng paa, para sa servant yun eh. Para sa mga alipin yun eh. Diba? But he didn't mind the task. He did what he did for it to be an example na even me, as a king, as a God, I don't have a problem doing this to you. Because that's the heart of a servant. Na si Lord nga, naghugas ng paa eh. Ikaw, maghuhugas ka lang ng plato, hirap na hirap. Minsan eh, di ba? Diba? Minsan, mag-aaral na lang ako ng ipipreach ko. Minsan, hirap na hirap pa ako. Diba? Magpe-prepare na lang ako ng lyrics. Minsan, nagre-reklamo pa ako. Diba? So, let's not think about what we're doing, but let's just give it all we can. Let's give the best that we can. You know, especially sa atin sa South Shore. Diba? Kakabukas lang din po ng South Shore. No? Yung mga bagay na ginagawa natin for the Lord. It's hard. No? Tama? It's hard. Diba? But we don't mind those things because we want to serve the Lord. We want the people of South Shore to know Jesus in that place. So, ito po ang encouragement sa atin. No? So, sabi po dito, before attempting the extraordinary, can we try serving muna in ordinary ways? Bago mo pangarapin na, kailangan maging milyon ang tao dito sa God is able. No, kung dito pa nga lang sa maliit, napagkakatiwalaan na ba tayo? Nai-enjoy mo na ba yung gantong service? Kasi pag dumami tayo, baka pabaliw ka. Baka mabaliw tayo. Di ba? Pag biglang may dumating dyan na 1 milyon na tao, anong gagawin natin? Di ba? So, let's master, our service right now before yung pagiging extraordinary, iasa na natin kay Lord. Si Lord na bahala dun eh. Kasi kapag alam niya na ready ka na, He can promote you anytime. He can entrust to you millions and millions of people anytime He wants. Anytime that He sees you as you are ready to serve, if you're ready to handle 10 million pesos or dollars, then He will give it to you if you're ready. But before you want to attempt the extraordinary, it always starts with ordinary ways. So, wag po tayong masyadong magmadali. No? Kasi yung greatness po, it's not only found in the great things of the world, but it's determined by the little things in our life. Diba? Very classic example. Diba? Hindi ka na makakabuo ng $100 na walang $1. Diba? You can never get to 1 million without the 10,000, with the 1,000. So, there's always ito nga yung irony, diba? Kasi sa mundo na to, marami pong tao yung gusto lagi great yung gagawin. Diba? Pero pag sinabi mo, sino yung gustong magligpit ng upuan? Idadalawa, iisa. Diba? Yung iba, tatakbo na. Babay, may appointment pa ako. Diba? Kayo na lang magbuhat dyan. Sino yung mga gusto magbuhat? Wala. Diba? Sino po dito yung gustong kumain? Kain po tayo lahat. Diba? Madali, diba? Kapag maliliit na gawain, pag mga madungis na gawain, minsan, ayaw natin ng ganun. Gusto natin malaki agad. Gusto natin, sino daw gustong mag-speech doon? O sige, ako na. Kahit di ka marunong mag-speech, sige, ako na. Diba? But there are many people that are willing to do great for God, but there are only little people who
who are willing to do the little things in life. No. But either way, no, at ito naman po yung kagandahan, either way, if you're doing a great thing for the Lord or doing a little thing, which is sa atin nga po, great or little, it doesn't matter. As long as you have the heart to serve, madedevelop pa rin naman po yung heart as long as you're serving, no, sa Panginoon. So, sabi po dito, let's move on. Number 5, no, malapit na po ako matapos. No, sabi dito, real servants maintain a low profile. So sabi nga po dito, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po siya popularity contest as what the world wants. Hindi po siya dito yung sino ba yung masikat. Though even today, medyo natitaint na rin po yung pagiging yung pagiging Kristiyano, di ba? Kasi ngayon minsan yung iba minsan nadedelikado minsan hinahabol na pala yung maraming followers sa YouTube, no, kesa i-preach yung totoo, no. Minsan ganoon Kung ano yung gustong marinig ng ibang tao, yun na lang ipipreach ko. Ano yung gusto mong marinig? Okay, ito yung sasabihin ko. No, minsan nawawala na tayo dun sa ganong way na I need to preach this because ito yung sinabi ng Lord. Pero ayaw nilang marinig wait lang, babagawin ko nga para magkaroon ako ng 10 million followers. No, hindi naman ganoon No, we don't adjust to those things. No, but we servants, don't need to impress people. I'm not here to impress you. No, kasi kung yun na lang po, edi sana bumili ako ng mas magandang damit man lang sana, no? Kasi ito lang po yung mga wardrobe ko sa bahay, no? But we don't serve to impress or promote ourselves. Hindi po after neto, paki-follow niyo naman po ako sa Instagram, ito po yung profile ko. No, or baka pwedeng paki-comment or like or paki-share. Hindi But we don't allow, real servants don't allow fame to distract us from our purpose. Kasi hindi naman po yung purpose na sumikat Kaya sabi ko nga doon sa asawa ko, nilubayan ko na yung Hollywood No? Ang dami kong project sana, kaso sabi ko, sorry, taken na ako Sabi ko, sorry, gusto kong mag-serve kay Lord. Hindi, pero kidding aside, sabi nga po doon, sa verse na to, Galatians 1:10, NLT, obviously, I'm not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. Kasi back then, sila Paul, nakikita nila, yung iba nga doon, nag-aalay pa sa kanila Uy, ito, alay ko sa'yo, di ba? Pero kung sila mismo, hindi nila naintindihan to, yung pagiging servant, baka, sige, sambahin niyo ako. Di ba? Baka tanggapin ko na lang lahat ng offering niyo, ba't hindi? Anong sabi nila doon? Hoy, hindi ako yung Diyos. Tao lang din ako katulad ninyo. Di ba? Yun si Jesus, yun yung purihin natin. Di ba? They redirect the glory to God Himself. Hindi nila inangkin, hindi nila pinagkakitaan. No? But, yun po yung maging goal po natin. Na, yung pagiging servant po, hindi po natin kailangan maging magarbong sobra. Hindi po natin kailangan maging laging naka-make up, just to serve. No, hindi po natin kailangan But I'm not saying na maging gusgusin po tayo. Hindi naman po. No, but let's not prioritize those things above, our serving. Kung mapagpapawisan ka dyan sa paglilingkod, okay lang. 'Di ba? Kung madudungisan ka, okay lang, 'di ba? Kung hindi siya komportable, kung mainit sa labas maglilingkod, ayaw mo na ba maglingkod? 'Di ba? So let's always maintain a low profile kasi nga hindi naman po tao yung ating pinaglilingkuran 'Di ba? We only live for an audience of one, and that is Jesus Christ. Okay? So, sabi nga doon, be careful not to practice your righteousness in front of others. Sabi doon sa Matthew 6:1. Kasi nga, kapag ginagawa lang po natin yun para sa fame, para sa ibang tao, sabi doon ng verse, if you do, you will have no reward from your Father in heaven. Makukuha mo man yung reward mo dito, yes, dadami followers mo, dadami yung pera mo, but when you go to heaven, if ever you go to heaven, walang reward doon. No, if you're doing it just for the mere fact of impressing other people. No, so let's always live for an audience of one. And sabi nga po dito, 1 Corinthians 15, 58 sa NIV,
Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. So I would always come back to that. Whatever you're doing sa Panginoon, may it be little in your eyes or big. No, sabi nga doon, it will never be in vain. So kumbaga, nakalista yan. kung doon sa mga napanood po, yung mga naka-experience sa encounter, di ba, nililista daw lahat ng kasalanan natin. Doon yung pagiging judge natin. Pero at the same time, nakasulat din naman, naka-notes din naman kay Lord lahat ng ginagawa natin dito. Kahit hindi ka nakikita ng iba, kahit ginagawa mo yung mabuti, kahit katulad niyan, di ba? I have just a small experience kahapon. Tinatanong ako ng mga kasama namin doon sa party kagabi. Sabi niya, gusto mo ng beer? Umiinom ka ba? Sabi ko, hindi po talaga ako umiinom. Sabi ko, bukod sa ayaw ko yung lasa, syempre, ako rin, I stand firm na ayaw ko talaga uminom. So sabi nila, talaga? May ganun pa pala. Sabi niya, opo, meron naman po. Di ba? But sabi ko nga doon, wag po nating maliitin yung ating mga ginagawa para sa Panginoon. Every little thing, may it be hard, simple, whatever it is, as long as it's being done for the Lord, it will never be in vain. So don't worry if you're serving in some small place, unknown, unappreciated, but God put you where you are. Yan po yung purpose mo. Keep on serving the Lord. So, and lastly, bago po ako matapos, number 6. Pwede po ba nating palakpakan si Lord? At matatapos na tayo. Amen. Number 6, sabi dyan, real servants are faithful to their ministry. So dito po tayo magkakatalo-talo. Na para po pala talaga tayo maging real servants, hindi lang po ito terms of patagalan. But terms ito ng kung sino ba yung pinaka-faithful. Talagang kailangan po natin faithful. Ito po yung isa sa mga main ingredients ng pagiging real servant, and that is faithfulness. Because time and time again, faithfulness has always been a rare quality. Kaya nga laging sinasabi ng Panginoon doon, di ba, na even just a small faith, di ba, it can move mountains. Kasi yung faith, minsan nakadepende sa circumstances Especially sa ating katauhan di ba? Kapag ka nag-iba yung circumstances, ay, sorry, bye-bye. Hindi na ako magiging faithful. Di ba? Kapag ka may nakita akong mas magandang, for example, pag may mas nakita akong magandang babae, ay, bye-bye. Grace, bye-bye. Dito na ako. Di ba? Ganun sa mundo ngayon di ba? Kapag ka may mas nakita tayo mas maganda, mas better, mas shiny, minsan yung kung ano yung meron tayo, iniiwanan natin. And that's the design of the world. But for us to be a real servant, we need to develop this faithfulness na tinatawag. Kasi masakit man po itong marinig, pero marami po sa ating mga tao don't know the meaning of commitment. Yung commitment, para lang candy na binibili sa store. Na kapag hindi na nila gusto, tatapon na lang. But for us to serve the Lord with all our heart, sabi nga po dito, kapag gumawa po tayo ng commitment sa Panginoon, sa ating asawa, sa ating pamilya, let's not break it. Let's do our best to fulfill it. Kasi imagine this, kung si Lord, yung mga promises niya sa atin, yung commitment niya sa atin, paano na lang kung kalimutan niya lahat ng yun? Saan kaya tayo pupulutin? Nasaan na kaya tayo? Diba? Makakatagal pa ba tayo sa Canada? Diba? Yung mga pinapanalangin natin, masasagot kaya? Diba? So, wag po nating maliitin yung commitment. Kaya, especially I'm talking to the people who are committed to the Lord right now. Even yung mga nakakommit na kay Lord, wag niyo pong kalimutan yung commitment niyo. No matter your age, no matter your status in life, no matter your position in life, kung marami ka mang pera o wala, huwag niyo pong kakalimutan yung commitment niyo kay Lord. Kasi ang commitment na yan, panghabang buhay. Diba? Yung iba sinasabi nga po, diba? Kapag 65, retirement na, diba? Pero kapag sa paglilingkod po sa Panginoon, there's no retirement, to be honest. This is our purpose until the end of time. Hindi po ito kapag nakalbo ka na,
hindi ka na maglilingkod. Kapag ka na-bankrupt ka, hindi ka na maglilingkod. No? Hindi po ito nakadepende sa circumstances mo. It depends on your faithfulness to the Lord. And it depends to your commitment na ginawa between you and the Lord. So whatever happened in the past, whatever happened right now in your life, whatever happening in your life right now, if you are committed to the Lord, stay true to it. Stay faithful to it. And for those who haven't made a commitment yet to the Lord, this is your opportunity. There's always a lot of things to do for the Lord. It's just a matter of your heart right now. Are you willing to serve Him? Diba? Are you willing to give your time to Him? Yun naman po yung mahalaga eh. Kasi yung gawain sa Panginoon, sabi nga po doon, marami pong kailangang i-harvest. Ang kailangan manggagawa. Ang kailangan yung aani. Kailangan yung magtatanim. Kailangan yung magbibigay. That's the main heart of the church. We're not here every Sunday just to do this service. This one, to be honest, no. Ang kailangan po natin maglingkod. Ito po, ano lang po ito eh. If I would say, no, this is a formality for us. But as Christians, we need to have a heart of service. Kung nandito po tayo, naririnig po natin yung mensahe ng Panginoon, pero after this, okay, back to real life, back to my old life, no? Back to working, no? At hindi man pumapasok sa isip mo na maglilingkod na ako kay Lord, no? Wala pong kwenta, to be honest, no? Masakit man po itong pakinggan, but I would like to say the truth to you na ang buhay po natin, ang purpose po natin maglingkod sa Panginoon. Hindi po magkamal ng yaman, hindi po sumikat, no? Hindi po magpasikat, no? Hindi po para magkaroon ng maraming properties, no? That's just a byproduct of our faithfulness to the Lord. But the main thing for us is we need to serve. So, mga kapatid, no, as we end, no, sabi nga po dito, servants are not quitters. Yung mga maglilingkod po, sabi nga doon, no matter how long it will take. Ako, 2 decades, it might, kung kailan man ako mamatay, ito na po yung gagawin ko. Ito na po yung pangako ko kay Lord, that I will give my life to you, Lord. Kung pwede nga lang hindi na magtrabaho eh. No? Kung pwede na lang hindi na kailangan kumita ng pera, Lord, ito na ako. Diba? Kung pwede lang ganun eh, 'di ba? Sana nga no, dumating na yung panahon. I'm really praying for that, Lord. No, hindi ko na intindihin to, maglilingkod na ako sa iyo ngayon, Lord. Pero kung hindi ka pa kung wala pa diyan yung puso mo, it's okay. No? You can start with something small, no? Ako ganun yung prayer ko, but some of us might not be in that level or hindi man wala pa doon yung isip natin. Okay lang, mga kapatid. It's okay to serve God with something small. No? Sabi nga doon, kaya nga ang dami nating ino-open na ministry. Minsan, yung mga ministry nga po natin dito, ngayon ko lang narinig. Di ba? Kasi nga, we're providing people a way to serve because we know and we realize in this church, our purpose is to serve God. No? So, sige nga po, basahin nga po natin ito kasi ito po yung gusto kong marinig at the end of my life. No? I hope ito po yung pangarapin natin, no? Na Matthew 25:23 NLT, sabi dito, the master said, "Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now I will give you many more responsibilities." Let's celebrate together. So ito po yung nawa yung pangarapin natin na pagbalik ni Lord, ito yung sasabihin niya sa akin, "Nak, salamat kasi you've served well and good. You've been faithful to me." And hindi yung pangarapin natin yung approval ng tao, but let's dream together that our Lord will say this to us. Because there's an eternal reward for us, those who are faithful to Him, no. So sa umaga pong ito, no, as we close, sabi nga po dito, ulitin ko po ito, no, as we close. Whoever wants to be great must become a servant. No? Kasi yung greatness po, ang totoong greatness sa buhay po natin, it is defined by our heart to serve God.
I will always come back to that. And let us remember that we are all created to serve the living God and the people around us. So, pwede po ba tayong tumayo? Pwede po ba tayong tumayo lahat? No? I just have a quick question, no, na sana, no, this time around as we sing this song, no, let's pray to the Lord. Lord, pwede ba, Panginoon, give me a heart of a servant, oh God. Panginoon, kung wala pa ito sa puso ko, Lord, you are free, Lord, to develop it. Give it to me, oh God. Help me, Lord. And para doon sa mga matagal na naglilingkod, Lord, I want to make sure, Lord, that I have this heart, Lord, that is willing to go the extra mile, Lord, that is willing to go the sacrifices, Lord, that is required, Lord, just for me to serve. So, pwede po ba natin kantahin tong kanta na to? Sige. Yes, God. Jesus. Thank you, Lord. Yes. Yes. Thank you, Jesus. Come on, let's just worship the Lord. My heart is yours. My heart is. Thank you, Jesus. Take it all, take it all, my life in your Sige, pwede ba nating itaas ang ating mga kamay? Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Take it all, take it all, my life in your hands. my heart. Can you make this a prayer? Lord, my heart is yours. My life is yours, oh God. Lord, you can take it, oh God. Tulungan mo ako, Panginoon, Lord, na makapaglingkod sa iyo. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Take it all, take it all, my life in your hands. My heart is yours, my heart is yours. Take it all, my life in Thank you, Lord. your hands. Thank you, Jesus. Before we close po, no, I just keep raising your hands, no. I just want to give this opportunity sa atin, no. If you have been serving the Lord for how many years it has been, I want to offer this, no, opportunity for us to raise our hands, offer our life to Jesus once again. And to those people that haven't served yet, no, or hindi pa nakakapagdingkod, but wants to serve the Lord right now, I'm giving this opportunity. Come on, let's raise our hands. Let's open our hearts to Him, because He is so good. He is so faithful to give you that heart, that desire to serve Him. So, sige po, samahan niyo akong manalangin. Tayo'y manalangin. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa mensahe mo, Panginoon, ng paglilingkod. Thank you, Lord, for showing us an example of being a servant yourself, O God. And salamat, Panginoon, Lord, na nireveal mo sa amin, Lord, yung totoong puso ng pagsamba, totoong puso ng paglilingkod. Hindi ito nakabase sa pera, hindi ito nakabase, Lord, sa circumstances namin, Lord. It's not dependent, Lord, on our situation. It's not dependent on our achievements, oh God. But Lord, it's dependent on the heart that you give to us, oh God. And how you have served us, oh God. So right now, Father, you see your people, oh God. You see your children raising their hands. Lord, opening their hearts, God.
And we ask, O God, that you provide to us, Lord, a new heart, Lord God. For those that have been serving God for a long time, Lord, we ask, Lord, renew our heart, renew our passion, renew our commitment to you, O God. Lord, ano man yung commitment, Lord, na it seems nakalimutan na namin sa iyo, Panginoon. Lord, panumbalikin mo yung apoy na yan sa aming puso, Panginoon. And Lord, to those people, Lord, who hasn't served you yet, Lord, who has a lot of reasons, Lord, not to serve you, Lord, right now, Lord, we are lifting our hands to you. Lord, we are offering our life to you, our life, our effort, our money, our circumstances, Lord, we offer it up to you, O God. Lord, help the people, O God, to serve you. Lord, give something in our mind right now, in our heart right now. Lord, what ministry can we involve in, O God? Lord, encourage us, Lord. Empower us, O God, and give us the passion to really serve you with all our hearts, O God. So salamat, Panginoon, Lord, as we raise our hands, Lord, may we receive your blessing, O God. May we receive the heart of service, O God. And nawa, Panginoon, nananalangin kami, Lord. Nagdedeklara kami, Panginoon, Lord, na sa simbahang ito, sa God is Able Montreal, at sa buong God is Able, Lord, that we will see people, Lord, who will serve, Lord, with their whole heart, O God. We will see more people, Lord, to commit their life to you, Lord. And nawa, Panginoon, magsimula po ito sa amin ngayon. Nakikita mo yung mga taong nandito, Lord, that is willing, Lord, to give their life to you. You see the people, Lord, that is willing to give their hearts to you, O God. So please, Lord, intervene in our lives, O God. Lord, you're free, Lord, to do whatever you want in our life, O God, Lord. Call us, Lord, whenever you want, Lord. Call us, Lord, wherever you need us, O God, and we will follow, O God. So nawa, Panginoon, ang buwan na ito, Lord, where we have been discussing the obedience series, O God, Lord, nawa, hindi ito nasayang, Panginoon, Lord. May it planted a seed, Lord, in our hearts, Lord, to grow, Lord, into the heart of serving, O God. So I pray, Lord, for all the people that is in this place, O God, Lord, that we may find, Lord, an area of our ministry, Lord, that we can really get ourselves involved in, O God, to be committed in, Lord God. So salamat, Panginoon, this may be the beginning of a years of service, a lifelong service, Lord, to you, O God. So salamat, Panginoon, selyuhan mo ang banal na ginawa mo, Panginoon, sa araw po na to sa buhay namin. And we continue, Lord, to give you back all the glory, the praises and honor. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon sa araw po na to. We worship you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Yung mas malakas pang ang palakpak para sa Panginoon. God is good! God is good! Ay, parang di kayo naniniwala. God is good! And all the time, God is good. Amen. Sige, bigay po natin yung papuri sa Panginoon. Hallelujah! Woo! Praise goes up, your rain comes down. Let's sing it. Our praise goes up, your rain comes down. Say it. Our praise goes up, your rain comes down. Yes, we sing. Our praise goes up, your rain comes down. Are you ready to shout? We shout our praise, we celebrate, King of glory enter in. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout over up. For the last time, come on. Turn it up, sound of praise, make it louder than any